Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Muli, isang mapagpalang oras sa ating lahat, mga ka-CDCM Reunited. Kung saan platform mo man na tsambahan o na swipe itong ating morning devotion, ay muli welcome sa iyo at maraming salamat sa iyong presensya. Alam kong hindi aksidente or walang aksidente sa iyong buhay. Alam kong sinadya ng Panginoon na ikaw ay natapat sa post na ito or na pakinig ng gawaing ito para sa iyong spiritual na ikalalago or spiritual growth. Alam ko, the Lord blessed it and blessed you to do the same. Alam ko na sa pamamagitan ng iyong pagkikinig dito, ikaw din ay maanyaya para mag-share din ng katulad nitong pananalita ng Panginoon or mahihikayat kang umawit para sa Panginoon. Katulad ng ating pagsisimula na opening song na ihahatid sa atin or halina't samahan si Sister Baby Joy de la Cruz sa kanyang pagbubukas sa ating gawain sa pamamagitan ng isang awitin. At the cross I saw my reflection. At the cross I saw the wickedness in me. At the cross I saw my arrogance. At the cross I saw amazing grace. At the cross I saw you crying. At the cross I saw you will pray for me. At the cross I saw your humble heart. At the cross I saw amazing grace. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. At the cross I saw salvation. At the cross I saw you forgiveness in me. At the cross I saw the beauty of faith. At the cross I saw amazing grace.
sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. You love me in spite of my selfish ways. Tayo manalangin as we say, Our Father in Heaven, we thank you for waking us up this time and allowing us to listen and put into our hearts, put into our lives your words that we heard upon this or through this activity that we're going to have. Thank you, the Lord, for everything. Thank you for blessing us in all aspects of our lives. And hayaan mo kaming manatili sa iyo, sa iyong pang-guide or allow us to or lead us to where we are according to your will, O Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. So sa ating pagpapatuloy, mga ka-CDCM Reunited, halina't pakinggan si Brother Joseph sa kanyang speaking or Bible verse for the day or para sa umagang ito. Maraming salamat. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Muli, napapasalamat tayo sa Diyos na buhay pagkat binigyan na naman tayo ng pagkataon upang tayo ay makapagpatuloy na magpuri, magsumamba at makinig ng kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon pagkat siya ay nandito, siya ay binigay niya ang pagkataon sa atin upang tayo ay isa na namang bagay ang ating malaman sa umagang ito. At maraming salamat sa Panginoon pagkat bagong pag-asa, bagong kalakasan ang binigay sa atin. Sa umagang ito, mga kapatid, ating pagbulay-bulayan muli ang salita ng Diyos at nawa ay ang salita ng Diyos na ito ay mamunga uli ating pakinggan at hayaan natin na pumasok sa ating puso, sa ating kaisipan at ma-share natin sa ibang tao. Hallelujah. So, sa umagang ito, ating pakinggan ang salita ng Diyos na magmumula sa ating teksto sa Proverbs chapter 18 verses 11 to 12. 11 The wealth of the rich is their strong city, they fancy it a high wall. 12 Before disaster the heart is haughty, but before honor is humility. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita na aming nabasa. Hayaan mo na sa aming pagninilay-nilay sa mga salita mong ito, nawa ikaw ang siyang magsalita at ipaintindi mo sa amin ng mas may kalinawan at may buong puso na pagpapaliwanag, Lord God, upang ito ay aming maintindihan at aming sa puso. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po, mga kapatid, sa ating binasa, ating nakita ang isang bagay na nagpapaalala sa atin na ang buhay natin ay dapat maging humble lang. Ano man ang meron ka o ano man ang iyong hawak ngayon, kayamanan man o ano. So, ang liwanag dito sa ating teksto na ang tao na mayaman ay dapat hindi kampante. At
dito papasok ang isang kwento na ating ibabase sa ating pag-uusapan ngayon. May isang pamilya, ubod ng yaman. Yung bahay nila ay napakalaki. At talaga namang yung bahay nila ay punong-puno ng karangyaan. Mag-asawa ito at silang dalawa lang nandun sa bahay nila. Pero ang mag-asawang to, sila ay ang tawag dito, yung sila, hindi nila gusto na makisama sa ibang tao. Mas lalo sa mga kapitbahay nila na hindi mayayaman. Grabe yung taas ng paningin nila sa sarili nila. Na porque mayaman sila ay kala nila sila yung kaya nilang bilhin lahat para sa kanila. Grabe yung pangyayari sa buhay nila, no? Talagang napakataas yung paningin nila sa sarili. Wala man lang makita na pagkababang loob. So, dito, itong mga mag-asawa ito, bawat may makasalamuhan ng mga kapitbahay, may mga makasalamuhan na kalugar nila ay talaga namang hinahamak nila. Pero dumating yung pagkakataon na yung mga hinahamak nila ayun pala ang tutulong sa kanila. Minsan araw ay biglang nagkasakit itong mag-asawang to. Dahil sa kanilang pagiging mata pobre or dahil sa kanilang pagiging mataas sa kanyang sarili, iniwan sila ng mga katulong nila. Yung mga kasambahay nila, iniwan sila. Hindi nila natiis yung pag-uugali ng dalawang mag-asawang ito. Kaya umalis at wala na silang nakasama. Hanggang nagkasakit sila, nandun sila lang takuan, walang nakakatingin sa kanila. Hanggang time na may isang na nagmatapang ng loob na bumunta sa bahay kasi bakit hindi na nakikita na lumalabas yung mag-asawa. So, may isang tao, yung isang kapitbahay nila, nagmatapang na pumasok doon sa bahay, tinignan yung mag-asawa doon sa loob, nakalak pa nga yung gate, parang trespassing lang ginawa na nagpasok eh. So doon, dito na nakita niya nakita niya yung mag-asawa na may sakit sila. May sakit sila at nanghihina na. So, dahil doon, biglang itong lalaking ito, tinawagan yung mga kapitbahay. Yung iba, dahil sa sama ng loob sa kanila, ayaw sanang tumulong. Pero dahil yung lalaki na tumawag sa kanila ay respetado at talaga namang nakikita na siya ang pinaka na tao na tumutulong sa lahat, so respetado siya, so tumulong sila at talaga namang naitakbo agad sa ospital yung mag-asawang ito at napagaling pa. Mga kapatid, dito natin makikita na ang buhay ay parang gulong. Ang buhay ay parang gulong. Umiikot yan. Minsan nandun ka sa taas. Pero kahit nandun ka pa rin sa taas, pwede kang babagsak. Pwede kang unti-unti na bababa. Unti-unti na ikaw ay nalulugmok. Na yung mga hinahawak mo, yun din ang tutulong sa'yo. No? Yung mga hinahamak mo na maliliit na tao, yun din ang tutulong sa'yo. Yun din ang gagabay sa'yo.
Sabi nga doon dito sa ating verse na ang isang mayaman, hindi porke nandun ka na sa loob ng napakalaking bahay na napaikutan ng napakalalaking pader, ay kumpiyansa ka na wala ka nang kailangan sa buhay. Wala ka nang kailangan sa iba. Pero, ang tao na nagpapakumbaba at hindi lumalaban kahit hinahamak na siya, ay hindi mo alam na yun pala ang makakatulong sa iyo. Tulad na nangyari sa mag-asawang ito na sila ay tinulungan pa ng isang tao na isa sa kanilang mga hinamak. Ano? Kung sino pa yung mga hinahamak, yun pa rin ang tumulong sa kanila. So, sa buhay, hindi kailangan na maging mataas tayo sa kapwa. Hindi porke meron kang ganito, hindi porke meron kang bagay na pinagmamalaki, ay hindi mo na masabi na wala kang kailangan sa iba. Sa mga estudyante, no? Dahil magaling ka ba sa math, hindi mo na kailangan ang tulong ng ibang tao. Kailangan mo pa rin. Kasi may mas magaling naman siya sa English, may mas magaling siya sa science, di ba? So, hindi porke magaling ka sa math, pwede mo nang maliitin yung iba na hindi magaling. Kasi kung may kalakasan ka, mayroon din sila. At kung magtitipon sana yung mga kalakasan na yan, ay maging kaisa. Malakas na pagkakaisa. Porke officer ka sa isang organisasyon, ay dapat ikaw nang tinatingala. Hindi. Dapat nga ikaw pahang nagpapakumbaba na tumutulong sa kanila. At magkaroon ng pagkakaisa na magtulungan upang mapalakas pa ang isang organisasyon o isang grupo. Ang isang church ba ay nabubuhay na walang member? Mabubuhay ba ang isang church na kayo lang na leaders ng church at pastor o minister ang nandun? Kailangan pa rin ng members. So, hindi sa ating lahat, we need a strength of everyone. Huwag mong ipagmalaki kung anong meron ka. Huwag mong ipagmalaki yung title mo, yung pagiging degree holder mo. Kasi kailangan mo rin ang tulong ng ibang tao. Darating ang panahon na tayong lahat ay dapat nagtutulungan. Nagbibigayan ng kalakasan ang bawat isa. Upang maging ang kalakasan na ay magkaisa na tutupad ng isang magandang pangarap. Isang magandang buhay ng bawat isa. So, mabubuhay ba ang inhinyero? Mabubuhay ba ang doktor? Mabubuhay ba ang attorney kung walang farmer? Hindi. Kasi, kung naubos na yung bigas dahil walang farmer, anong gagawin mo sa pera mo? Anong bibilhin mo ba to para makakain? Ganon, ano? Kung walang construction worker, napakayaman mo, makakagawa ka ba ng bahay mo through your pera? Hindi. Kaya hindi dapat natin hamakin ang mga tao na pwedeng makatulong sa atin. Hindi porke may pera ka, kaya mo nang bilhin ang lahat. Kasi kung may tao na mayroong yung mga kapitbahay mo, kahit mga marurunong sila na gumawa sa mga ganitong mga bagay, kahit kung magkaisa sila na sabihin na kahit bayaran mo sila, ay hindi kanya pagkagawan, magagawa mo ba yun? Hindi. Kaya mga kapatid, isa lang ang nais ng Diyos dito sa salita na ating napainggan eh. Pagkakaisa. Huwag kang kumpiyansa sa sarili mo at huwag maghamak sa iba. At tayo ring mga mahihina, hindi porke minamaliit ka,
maghiganti ka na sa isang tao. Patuloy ka magpakumbaba at tiisin ang lahat ng hirap. At patuloy ka pa rin na tumulong kung darating na babagsak na ang nagmamaliit sa iyo. Ang isang nanampalataya ay hindi nag-iisip ng paghihiganti. Ang isang nanampalataya ay iniisip kung ano ang kabutihan ng bawat isa. Na tulad ng lalaking ito. Sa kwento natin. Kung iba lang na tao yun, nung nakita na may sakit yung mag-asawa, baka iniwan na rin. At baka ninakawan pa. Kasi wala namang laban yun. Mga ninanakawan at inilabas lahat ang mga kagamitan na mahalaga. Pero dahil hetong taong ito ay napakabait, tinulungan sila at nagpatulong sa mga kasamahan. So, mga kapatid, ang nais lang ng Diyos ay dapat magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa. Walang hamakan at walang higantihan. Instead, magtulungan tayo na tupdin ang isang pagtutulungan upang maging mas maunlad ang bawat isa sa atin. Spiritual man yan, mentally man yan, physical man yan, magtulungan sana tayo. Talento man yan, magtulungan tayo upang maging okay ang buhay ng bawat isa. At kung magawa natin ito, tulad ng nandito sa kanyang salita, ang Diyos ang siyang maparangalan. Ang Diyos ang siyang magpapala sa bawat isa sa atin. Kasi yan naman ang nais ng Diyos yung pagkakaisa. Pagkakaisa sa lahat ng mga bagay na nais niyang magawa natin. So, maraming salamat at nawa ay patuloy nating basahin ang Proverbs chapter 18 verses 11 and 12. At intindihin natin ng mas mabuti pa ng mas malalim sa paanong paraan sa pag-usap sa Diyos. At hayaan natin ang Diyos ang magsalita sa puso natin upang mas lalo natin maintindihan ang kanyang salita. Ngayon po ay tutungo na po tayo sa mga prayer concerns natin. At kung ikaw man ay may mga prayer request, maaari lang na mag-comment ka dyan sa ating YouTube channel, comment box, or pwede mo namang i-text sa number na 0985-867-8322, 0985-867-8322. Babasahin natin yan at ating ipagpipray ang lahat ng ito. So, dadako na po tayo sa ating prayer concerns tulad ng dati at ipagpray ang ating mga missionaries, ang ating ang churches, ang mga tao na nandito sa paligid ng kapaligiran, no? Yung mga tao na homeless, mga tao na hindi afford ang mga bagay at nandyan lang sa tabi-tabi, halos natutulog na at nagkakalkal na ng mga basura upang may makain. Pagpray natin sila na i-bless sila ng Lord. Pagpray din natin ang CDCM Reunited members and officers. At pagpray natin ang family ng bawat isa sa atin. So, pagpray din natin yung prayer request ni Brother Elmer, yung patungkol sa mga nasalanta ng winter storm. Patuloy nating pagpray ito. So, sige, manalangin po tayo mga kapatid. At habang nanalangin na po ako dito, saan man kayo naroon, nawa ay kayo ay mag-pray din silently sa inyong mga puso at isipan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan, Panginoon, sa oras na ito. Hiniling po namin nawa ang pagiging pagkakaisa ay tumimo sa aming mga puso at isipan at hayaan mo na pagkakaisang ito ay mag-iwas sa pagiging
hamakan sa bawat isa at higantihan sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. I-bless mo ang mga salita mong ito at hayaan mo na mas lalong tumimo sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ngayon, Panginoon, ay aming buong pagpakumaba na humihiling ng kapatawaran sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan at hayaan mo na kami ay makapanalangin sa iyo nang walang iniisip na iba. Panginoon, nandito po kami upang ilapit sa inyo ang mga nasalanta ng winter storm, Lord God, sa lugar nila, Brother Elmer. Hiniling po namin ang ikaw mag-bless sa mga taong ito. I-comfort mo po sila sa mga nawala sa kanilang mga families. I-comfort mo po, Panginoon, at ikaw po ang gumabay sa kanila, Lord God. Huwag mo po hayaan na sila ay patuloy na malugmok sa mga sa anumang naramdaman nila, Panginoon. Hayaan mo na ikaw ang tumulong sa kanila at maramdaman nila ang iyong paghaplos, pag-encourage sa kanila sa kanilang pinagdaanan na yan, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ganon din, Panginoon, nandito kami upang ipagpatuloy na pinapanalangin ang mga churches na yung mga churches sa iba't ibang mga lugar, anumang mga churches yan, anumang sekta, denomination, Lord God, nawa ang salita mo lang, ang tanging may bahagi sa bawat isa sa mga members, may bahagi ng mga ministers, Lord God. Ang totoong salita mo na siyang magbigay ng kaliwanagan at magbigay ng kalinisan sa puso ng bawat isa at magbigay encouragement sa bawat membro na magpatuloy na magsilbi sa iyo. Hayaan mo na ang mga ministers na ito ay maging magpakatatag sila anuman ang kanilang mga naranasan sa kanilang mga buhay. May mga tukso man silang naranasan, ay tulungan mo po sila upang mapaglaban ang lahat ng ito, Lord God. Hallelujah. Ganon din ang aming mga missionaries, Lord God. Yung mga nandoon sa iba't ibang mga lugar, mas lalo po yung mga tao na nandoon sa mga non-Christian countries, Lord God, na patuloy na sinishare ang mga salita mo, Lord God. Hayaan mo po sila, tulungan mo po sila, Panginoon, na mai-bless ang kanilang mga buhay. I-bless mo po sila at maging ang kanilang mga pamilya na iniwan, i-bless mo rin, Panginoon. I-encourage mo sila, Lord God, sa anumang kanilang mga naranasan. Lord, palakasin mo po sila physically, spiritually, emotionally, Lord God. The time that they have a discouragement moment or disappointment moment, Lord God. Lord, ipaalala mo po sa kanila ang Isaiah, Lord God. Yung sinabi mo dun sa libro ng Isaiah that do not be dismayed, Lord God. Because you are there. Because you are there. That na patuloy na tumitingin sa kanilang mga buhay, Lord God. Tulungan mo po sila at palakasin, Lord God. Ganon din, Panginoon, nilalapit rin namin sa iyo ang grupo naming CDCM United, Lord God. This ministry, Lord God, is so small group. But alam namin, Lord God, na nandyan ka at tumutulong sa amin. Nandyan ka upang kami ay iyong ginagabayan. Kung meron po kaming mga members dito na hindi pa tumanggap sa iyo ng lubusan, Lord, touch their heart, touch their mind, Lord God. At hayaan mo sila na manampalataya at patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon. Patuloy na magtiwala at magbigay galang sa iyo, Panginoon. Lord, thank you. Thank you for everything that you have done, Lord God. Thank you, Lord. At ikaw ang siyang may dakila. Ikaw ang siyang may hayag sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Ikaw na ang bahala sa amin, Lord God. Ikaw na pong bahala sa kanila. I-touch mo ang kanilang mga puso at hayaan mo na tanggapin ka ng buong lubusan at gamitin mo sila sa grupong ito. Mightily, Lord God, to bless your name, Lord.
Hallelujah, Jesus. Ganun din sa aming mga officers, Lord. Alam namin na kuminsan ay nagkaaroon kami ng pagkadismaya dahil sa mga pressure na nangyayari. Dahil hindi naiwasan na may mga members na may matigas ang ulo, Lord God. But Lord, tulungan mo po kami. Palakasin mo po kami upang maging kami ay maging malakas at matibay pa rin ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami upang gawin namin kung ano talaga ang nararapat namin gawin para sa grupong ito. Hayaan mo na gumalaw ka sa aming mga buhay. Hayaan mo na tulungan mo po kami upang maging mas lalong matibay ang aming pananampalataya. Panginoon, ikaw ang may dakila, ikaw ang may taas, Lord God, sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw nawa ang tumulong sa amin, gumabay sa amin, at ikaw ang patuloy na mag-bless sa mga buhay namin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ikaw ang siyang mapapurihan, ikaw ang siyang may taas sa aming mga buhay. Lord, pinupuri ka namin. Ganon din, Panginoon, we are praying this government, yung itong bansang ito, mula sa pinakamataas na government official, ang aming presidente, hanggang sa pinakamababa na pwesto, Lord God. We are praying all this government official, Lord God. Lord, if they are not believing on you, Lord, touch their heart. Lord, touch their heart and make them pure their minds, that nagawin lang nila ang mas tama na nilang gawin para sa kanilang pamahala. Hayaan mo na mag-speak ka sa kanilang mga puso't isipan, at hayaan mo na they will work on this government through your guidance, Lord God. Tulungan mo po sila, Lord God. Gabayan mo po sila, Panginoon, at hayaan mo na they will do their work as you there as our Lord and Savior. Lord, tulungan mo po sila, at hayaan mo na ang mga pansanlibutan na mga gawain ay kanila ng pagsisihan, at umpisahan na gawin ang tama na ayon sa iyong mga kagustuhan, Panginoon. Hallelujah. Ang mga tao na nasa lansangan, Lord God, yung mga pulubi, homeless, Lord God, Lord, tulungan mo po sila. Bless mo po ang kanilang mga buhay, yakapin mo po sila, Panginoon, iparamdam mo po sa kanila, Lord God, ang iyong pagyakap, at hayaan mo na sila ay mabless, Lord God, at gawin ang nararapat, Lord God, to bless your name, to praise you, Lord God, in their life. Ikaw ang siyang maidakila, ikaw ang siyang maitaas sa kanilang mga buhay, Lord God. Lord, help us and guide us, Lord God. Ikaw ang maitaas na Panginoon. Ikaw ang mag-bless sa kanilang mga buhay-buhay. Lord, yakapin mo sila at piramdam mo ang iyong presensya sa kanila, na nandyan ka lang para sa kanila. Thank you, Jesus. Lord, lahat ng panalangin ito ay amin pong ibinabalik sa iyo, at alam namin na iyong napainggan, at amin lang hihintayin ang iyong mga kasagutan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng papurit pagsamba ay amin binabalik sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, patuloy natin pag-pray ang mga prayer concerns na ito, at sa ating mga personal devotions, pag-pray pa rin natin ang lahat ng ito, at huwag niyo pong hayaan na hindi natin ito isali lahat sa mga prayers natin, kasi pinaka-importante ang lahat nito, yung suporta natin mga nanampalataya, mas lalo po sa ating government, kasi wala tayong magagawa, hindi natin sila maturuan, wala tayong karapatan na sabihin kung anong dapat nilang gawin, but because of our support in prayer, God will help them. God will touch their heart for these officials, Lord, for these officials, para gawin ang tama para sa bansang ito. Mga kapatid, ang Diyos ang mapupurihan, ang Diyos ang siyang may taas. At kung meron kang prayer request, muli,
aking ini-invite ikaw na mag-comment diyan sa ating comment box sa YouTube channel. I-post mo diyan ang inyong mga prayer request. Or hindi naman ay ikaw ay text sa number na 0985-867-8322, 0985-867-8322. So, maraming salamat at atin ang binabalik sa ating presider. Maraming salamat, Brother Joseph. At habang nakikinig ako ng yung pananalita or ng yung sharing sa oras na ito ay maraming namutawing awitin sa aking isipan. So, habang nakikinig ako, umaawit ako ng pananagutan, umaawit ako ng two hands, one heart, umaawit ako ng sapagkat truly ang Panginoon ang nakakalam ng ating weaknesses and strengths. And nilid niya yan tayo or binigay niyang bawat strength and weakness sa atin individually. Or kung nagkataon man na may nakilala ka na kapareho mong marunong, kapareho mong marunong umawit, kapareho mong marunong magsalita, kapareho mong hindi talas ang pangunawa, hindi malawak ang kanyang pagkakaintindi sa lahat ng bagay. Or dinadala tayo ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon para ating aralin at intindihin para yun sa Kanya. Hindi, yun nga yung sabi ng pananagutan na tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Binigay niya sa atin. This led me to give thanks to our Lord na, Lord, maraming salamat at binigyan mo kami ng talents, abilities, and skills na nagagamit ko at nagagampanan ko ang aking magampanin sa kung saan man ako na ilalagay. At ganoon din sana tayo. Intindihin natin o unawain natin ang ating mga nakakasama na less man ang pagkakaintindi or less or mas nakakaalam tayo in terms of katalinukan or mas nakakataas tayo in terms of kung saan man yan, position man yan, sa work man or sa school ay dahil alam ng Panginoon or alam ko na individual yan at niloob talaga ng Panginoon na ganyan. Binigyan kanya more than what she has or less than what he has para magkaalaman or tayo ay magkaalaman ng kahinaan at ng kalakasan ng bawat isa para tayo magtulungan para sa kanyang ngalan. So, ito lang aking may babahagi sa sharing ni Brother Joseph at mga ka-YouTube channel, malamang kayo rin ay may mga natutunan or upon hearing this speaking engagement of Brother Joseph, kayo ay may namutawi sa iyong isipan or sa puso, may namutawi sa iyong pamumuhay sa kung saan man, sa pamilya man or sa work or kung saan man. So, atin nang samahan si Brother Lawrence Christopher Ferrer sa kanyang awitin na muling ihatid sa atin at sa Panginoon atin siyang bigyang panahon. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I feel like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I feel like you.
You are the Father, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the Father, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. May I be like you. May I be like you. Thank you, Brother Lawrence, sa magandang awitin. At bilang pansara ng ating gawain, or atin nang tuloy ang isasara ang ating gawain sa pamamagitan ng pansarang panalangin ng tagapagsalita natin mismo, si Brother Joseph muli. Maraming salamat sa iyo, Brother. Thank you for the word of God brought by you. Manalangin tayo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Thank you for your goodness, for your love. Thank you for everything that you have done. Salamat sa opportunity na kami ay nakapakinig na naman ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Salamat pagkat nandyan ka para kami ay iyong pakinggan. Nandyan ka upang kami iyong gabayan. Thank you for everything that you have done into our life. Thank you, Lord. Salamat sa natapos na gawain na ito. Hayaan mo nawang mga salita mo naming napainggan ay tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Ikaw ang mag-work out, Lord God. Let your word be on us. Lord, sa maghapong ito na aming sa mga natitira namin mga gawain, gagawin, Lord God, tulungan mo pong bawat isa amin at maging kami ay maging okay, Lord God, sa maghapong ito. Lord, ikaw na po ang siyang bahala at gumabay sa bawat isa sa amin. Sa aming pagpunta sa aming mga trabaho, ikaw po ang mag-bless sa amin, Lord God. Thank you, Lord, for everything that you've done. Thank you. Ikaw ang siyang maidakila, ikaw na ang siyang mapapurihan, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.